Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at taga-subaybay. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas upang patuloy kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magandang mensahe sa buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Hoy, alam mo Maylin, sayang ganda mo no? Hindi bagay sa'yo magsuot ng damit panlalaki. Sayang. Tigilan mo nga ako, Lucas. Aga-aga, nambubuwisit ka na naman. Magtrabaho ka na lang. Damihan mo ngayong araw ang pandesal at hopya dahil marami tayong orders ngayon. Oh! Bakit ganyan ka kung makatingin, ha? Bakit? Siyempre nakatingin sa'yo Mamaya sabihin mo na naman, nagbibingi-bingihan na naman ako sa'yo. Ay, nako. Umiral na naman yung kamanyakan mo. Hoy, Lucas, hindi tayo talo, no? Sayang lahi mo, Maylin. Bakit ayaw mo magpakababae? Sigurado ako, mas maganda ka kung magsusuot ka ng pambabaeng damit. Yung anak ko. Mag-focus ka na nga lang sa trabaho mo. Mamaya, pubalpak ka pa rin Kahit ipikit ko pa ang mata ko, kabisado ko na yung trabaho ko, no? O ito, listahan ng mga tinapay na lulutuin mo. Baka makalimutan mo na naman, ha? 5 taon nang nagtatrabaho si Mylene sa bakery bilang kahera at tindera. Maraming nagkakagusto sa kanya dahil kahit na magdamit siya na panlalaki ay lumilitaw pa rin ang kanyang ganda. Bata pa lamang siya alam na niyang hindi siya straight na babae sapagkat kinahiligan na niya ang mga laruan at damit panlalaki hanggang sa kanyang paglaki. Mula pagkabata, tanging ang ama niyang si Mang Pando ang kanyang kasama at tumaguyod sa kanya. Buhat nang iwan sila ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng hirap na kanilang pinagdaanan, ay naging matatag ang kanyang ama hanggang sa makatapos siya sa pag-aaral sa high school. Napalingon si Mylene kay Lucas na magsalita na naman ito. Siya nga pala, Maylin. Yung pinsang kong si Oro, gustong mag-apply bilang baker dito sa panaderya. Papuntayin mo na lang siya rito para ma-interview siya ni Sir. Ay nako, sana naman mabait at matino yung pinsan mo, Lucas, ha? Para naman meron akong nakakausap na matino, no? Hindi yung sinto-sintong katulad mo. Hoy! At saka sana yung pogi. Ha? Para naman ganahan akong pumasok araw-araw. Hoy! Dahlia! Kung makapagsalita ka, kulang na lang sabihin mo pangit ako Nung galing yun sa'yo, ha? Mabuti alam mo. At ikaw, akala mo maganda ka? Ha? Mas maganda pa si Mylene sa'yo kahit na nakasuot siya ng damit panlalaki. Kahit gumuho man ang mundo at ikaw na lang natirang babae, hindi kita papatulan. Hoy! Mas lalo naman ako, no? Hindi ako papatol sa isang kagaya mo. Tumigil lang nga kayong dalawa. Ito, Sumasakit ang ulo ko sa pagbabangayan ninyo Dumadami na ang mga customer. Bumalik na nga kayo sa loob, Lucas. Ay, mabuti pa nga. Kesa naman makaharap yung isang yan. 8:00 na ng gabi umuwi si Mylene. Habang siya'y nagtatrabaho sa panaderya, ang ama naman niya nagtitinda ng ice scramble. Matagal niyang pinahihinto ito sa paglalako, ngunit ayaw ni Mang Pando sapagkat tumatamlay ito kapag sa bahay lamang namamalagi. Anak. Kumain ka na. Nakapagluto na ako rito, Pasensya na kayo, tay, ha? Salip na akong dapat na gumawa ng bagay na yan Kayo pa itong nagluto. Ay, huwag mo lang alalahanin yan, anak. 5:00 na ng hapon nandito na naman ako sa bahay. At saka, pagod ka na. Kaya kailangan mo rin makapagpahinga. Nilabang ko na rin pala yung mga damit mo, anak, ha? Tay, hindi mo na kailangan gawin pa yan. Ako na po maglalaban ng damit natin sa day off ko. Huwag yung masyadong paguri ng katawan ninyo. Nako, konti lang naman yun. At saka malakas pa ako. Kaya mahal na mahal ko talaga kayo, tay. Dahil kahit kailan,
Hindi niyo talaga ako pinabayaan. Parang kailan lang, anak. Sinasama pa kita sa tuwing naglalako ako ng ice crumble. Eh ngayon dalaga ka na. Ay, binata na pala. Talaga tayo. Isa pa sa pinasasalamatan ko, yung pagtanggap ninyo sa pagkatao ko. Kahit na pilitin ko man po na magpakababae, di ko po talaga kaya eh. Ay, ang importante, maging mabuti kang tao. Yung wala kang inaagrabyado, anak. Labis ang pasasalamat ni Mylene dahil nagkaroon siya ng maunawain at mapagmahal na ama. Hindi siya pinabayaan o naisipan itong magloko, lalo na nang iwan sila ng kanyang ina at ipinagpalit sa ibang lalaki. Mas lalong nagsikap sa pagtatrabaho si Mang Pando upang mabuhay na mag-isa si Mylene. Ngunit makalipas ang ilang buwan na pangyayaring yun, ay nabalita nilang namatay ang kanyang ina at ang kinakasama nitong lalaki. Natagpo ang naagnas na sa mismong bahay na tinitirhan ng mga ito. Ngunit hindi man lamang nakitaan ng lungkot sa mukha si Mang Pando, kundi na natili itong walang imik sa nangyari sa dati nitong asawa. Matapos kumain ay agad pumasok ng silid si Mylene. Napasulyap siya sa maliit na litrato na dinikit niya sa dingding. Yun ang napulot niyang 2x2 picture ni Dalia sa sahig sa panaderya. Lihim siyang nagkagusto sa kaibigan. Ngunit natatakot siyang sabihin ang totoo niyang nararamdaman dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, maagang nagising si Mylene upang pumasok sa trabaho. Nadatnan niya roon si Lucas at si Dalia na nagtatalo. Walang yaka talagang lalaki ka eh. Pasimple ka lang, pero nanghihipo ka na naman. Anong nangihipo, ha? Kapal mo! Ang kitid ng dani, oh! Hindi maiwasang masagay na sigo ko yung puwet mo, ha? Parang harang ka kasi. Nagdadahilan ka pa talaga ah. Ang sabihin mo, manyak ka. Aray! Uy! Aray, ano ka ba? Bakit mo naman ako inampas ng tray? Kala mo ba hindi masakit yan? Babasagin ko talaga yung pagmumukha mo, manyakis ka. Hoy! Ang aga-aga! Uy! Kaaway na naman kayong dalawa. Bitiwan mo nga yung tray, Dalia. Baka mas lalo lang hindi maipintay ang mukha ni Lucas sa ginagawa mo eh. Eh siya kasi, hinipuan ako. Hindi lang isang beses niyang ginawa yan sa akin eh. Noong una akala ko hindi lang niya sinasadya. Pero kanina, alam ko sinadya niya ng talaga. Ay, sus, Dalia, hoy! Maghinay-hinay ka sa pamimintang mo, ha? Hindi kita type, no? Inihagis pa ng babaeng hawak nitong tray kay Lucas dahil natamaan ito sa ulo. Mabuti na lamang at wala pang bumibili ng mga oras na yon. Nakasanayan na nilang mag-away, tila mga batang madalas na nagbabangayan. Ngunit maya-maya nagpapansinan din naman. Nakakainis talaga yung lalaking yun. Isumbong mo na nga siya kay sir ha, para mapaalis na siya dito sa bakery. Kaya nagre-resign yung mga tendera dito eh. Paano kasi tinachansingan niya? Magsuot ka kasi ng damit na maayos. Hindi yung hapit na hapit sa katawan mo. Kaya parang binibigyan mo na rin siya ng permiso na bastusin ka. Eh halos lumabas na yung bra mo. Eh dito ako komportable. Alam mo Mylene, kahit na anong klaseng damit pang isuot ng isang babae, kung manyak talaga ang tao, pagnanasaan ka pa rin nun. Magsuot ka na lang kasi ng disente. Para walang rason para bastusin ka niya. Basta. Susumbong ko talaga siya kay Sir Steve kapag pumunta yun dito. Makikita ng lalaking yan. Namumula pa sa inis ang babae habang inaayos ang mga tinapay na kanilang paninda. Ilang sandali dumating ang kanilang amo at isinumbong ni Dalia si Lucas. Ngunit napakamot lamang ito ng ulo at natatawa habang nakikinig. Maya-maya umalis din ito matapos na makuha ang pera na kanilang benta. Nakakainis talaga oh. Hindi man lang pinaalis ni Sir ang mokong na yun. Naku, makahanap lang talaga ako ng ibang trabaho na malilipatan. Aalis agad ako rito. Para hindi ko na makita yung buwisit na Lucas na yan. Minahon ka nga. Tingnan mo nga yung mukha mo sa salamin oh. Namumula ka na. Iwasan mo na lang kasi siya. Huwag ka nang lumapit sa kanya para hindi ka niya mahipuan. Hoy!
Ano nangyari, Dahlia, sa pagsusumbong mo, ha? Sinisante ba ako ni Sir? Kasi pag nangyari yun, ikaw magluluto ng tinapay. Eh yun ay kung kaya mong gawin yun. Napakapilingera mo kasi, ha? Anong sinabi mo, ha? Walang iya ka talagang lalaki ka! Payatot ka na nga! Pangit ka pa! Huwag mo na nga siyang sugurin. Mamaya patulan ka pa nun eh. Magabang ka na nga lang dyan ng mga customer. Maya-maya may bibili na. Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya eh. Sarap sa pakin eh. Umalma ka nga. Gusto mo ba, hilutin ko yung ulo mo para naman mawala yung inis mo? Okay lang ako. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang pinsan na inirekomenda ni Lucas, si Oro. Napasinghap na lamang si Dahlia nang pumasok ang lalaki sa panaderya. Napaismid pa ito't napapailing na lamang habang napasulyap sa lalaki. Ay, grabe. Ang pangit pala talaga ng lahi ni na Lucas. Uy, tumahimik ka nga. Mamaya marinig ka niya. Totoo naman ah. Alam nga naman sabihin ko, pogi siya. At saka parang sabog ah. Tingnan mo nga oh, sumisingot-singot pa. Oy, Insan! Boy, nandito ka na pala. Mabuti naman at natuntun mo kaagad tong bakery. Ha? Hindi naman mahirap hanapin eh. Tsaka, hinatid ako ng tricycle driver dito. Siya ka pala, Insan. Sila pala yung mga kasamahan ko. Sina Mylene at Dahlia. Tsaka may 2 pa kaming kasama. Kumain lang sa labas eh. Ha? Aba, ang ganda pala ng mga kasamahan mo rito ah. Kaya pala hindi ka na umuwi sa probinsya. Mylene, Dahlia, eto pala si Oro. Pinsang ko. Ha? Oro, hintayin mo lang si Sir Steve ah. Maya-maya dadating na rin siya para ma-interview ka niya. Akala ko lalaki ka kanina eh. Babaeng pusong lalaki ang si Mylene. Kung naging babae talaga siya noong ko pa siya niligawan. Mahimik ka nga dyan. Oy. May iral na naman yung kapilyuhan mo eh. Maya-maya'y dumating ang kanilang amo at kinausap nito si Oro. Lumalaki na ang panaderya. Kailangan ng dagdag na baker, kaya't agad na natanggap ang lalaki. Kinabukasan ay tinuruan ni Lucas ang pinsan sa trabaho nito. Mabilis naman itong natuto hanggang sa makabisado na nito ang trabaho. Tuwing uwian, madalas silang nagiinuman sa inuupahan nilang bahay at naging bukang bibig nila sina Mylene at Dahlia. Alam mo, Insan, sayang ang ganda ni Mylene. Ha? Dahil mas pinili niya magpakalalaki, no? Ano sayang? Babae pa rin naman yun. Pusong lalaki nga lang. Pero kapag nakatikim yun, ako, magbago pananaw nun sa buhay. Loko ka Nasabi talaga. ko sa'yo. Alam ko na yung takbo ng isip mo, tol. Palang araw. Matitikman ko rin yun. Matagal na kaya akong may gusto sa kanya. Kaya lang, pinaninindigan talaga niya ang pagkatomboy. Bueno, anong balak mo? Machechempohan ko rin siya. Baka gusto mo rin. Naku, Ha? mas gusto ko si Dahlia, pare. Ha? Ang laki ng hinaharap eh. Tsaka ang sexy pa. Kahit hindi masyadong kagandahan, bumabawi naman sa hubog ng katawan. Sinabi mo pa. Minsan nga, pasimple ko ngang hinihipuan eh. Matambok din kasi yung puti. Naku, hindi ka talaga makapagpigil kapag kaharap mo ng bebot. Para kasing nanunukso eh, ha? Ay, Tagha mo to sa bato. May araw din silang 2. gusto mo ba ng dating gawi, ha? Ha? Hindi naman tayo mahuhuli. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakalam sa ginawa natin sa probinsya. Oo ba? Matikman lang natin sila. Lahat gagawin ko. Nag-isip ang magpinsan kung paano lang magagawa ang masama nilang balak kina Mylene at Dahlia. Kinabukasan na, matapos ang trabaho, niyaya na magpinsan ng kanilang mga kasamahan upang mag-inuman na. Ngunit ayaw sumama ni Mylene at Dahlia dahil dadalo sila sa kaarawan ng kanilang kaibigan. Nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na maisagawa ang kanilang plano. Sinundan nila sina Dahlia at Mylene. Nag-disguise din sila, katulad ng ginagawa nila noon
upang hindi sila makilala ng mga tao. Nagsuot ng kulot na wig si Lucas at nilagyan ng nunal ang kanyang noo. Si Oro naman ay naglagay ng bigote. Inabangan nila sina Dahlia at Mylene sa daan. Alas 8 na ng gabi nakauwi ang dalawa galing sa bahay ng kanilang kaibigan. Oh, ayan na pala ang tricycle eh. Tamang-tama, hindi na tayo maglalakad pa. Ay, salamat naman kung ganun. Busog na busog pa naman ako. Grabe ang sarap magluto ng nanay ni Roger. Sira ang diet ko. Eh bakit naman kasi halos lahat ng putahe kinain mo eh? Ayan tuloy, nahirapan ka na sa paglalakad. Manong, Ha? magkano po ba magpahatid patungo sa Barangay Lawaan? Ay, 150 lang eh. Ako na magbabayad. Ito po Manong oh. Tahimik na kinuha ni Lucas ang pera mula kay Mylene. Hindi rin umiimik ang paserong matanda habang binabagtas nila ang daan. Napansin ni Mylene na ibang daan na tinatahak ng driver, kaya't agad niya itong tinanong. Manong, hindi naman tong daan patungong Barangay Lawaan ah. Pasensya ka na, Ineng, ha? Ihahatid ko lang muna itong si Tatang, ha? Dyan lang naman siya sa kanto magpapahatid eh. Alam mo namang matanda na yan. Sumasakit ni Rayuma daw. Parang ang layo na nito sa dadaanan natin Tsaka ang dilim na ng lugar na to. Manong, Ha? pwede bang ibalik mo na lang kami sa bandang kalsada? Sa iba na lang po kami sasakay. Baka kasi malayo pang tinitirhan ni Tatang eh. Gabihin pa kami sa pag-uwi. Malapit lang, Neng. Malapit lang. Ay, huwag kayong mag-alala. Kinutuban ng masama si Mylene, kaya't mahigpit niyang hinawakan sa kamay si Dahlia. Sabay na binulungan ng babae na tumalon palabas ng tricycle. Ngunit bago pa nila yun magawa, ay pinigilan sila ni Oro na nakaupo sa likuran ng tricycle. Saan kayo pupunta, ha? Akala niyo siguro makakatakas kayo, no, ha? Bitiwan niyo kami! Tulong! Sinisigaw ka pa, ha? Dahlia! Tumayo ka na! Bitiwan mo ako! Nagpagulong-gulong si Dahlia sa damuhan nang makatalon siya palabas ng tricycle. Samantalang si Mylene ay naiwan nang mahawakan siya ni Oro sa braso. Binalikan pa ni Lucas si Dahlia, ngunit nagtago na ito sa mga puno. Walang katao-tao roon, kaya't walang mahinga ng tulong ang dalawang magkaibigan. Huminto sa pagmamaneho ng tricycle si Lucas upang hanapin ang nakatakas na si Dahlia. Lintik. Kasal ang babaeng yun. Mamaya makapagsumbong pa yun eh. Hanapin mo. Ako na bahala sa isang to. Walang hiya kayo! Bitiwan niyo ako! Ano ka ba? Ha? Ang ingay-ingay mong tomboy ka eh. Ito sa'yo. Ang tiyan ko! Ang sakit! Kanina ka pa eh, ha? Halika rito. Halika. Tignan ko lang kung ubra yung pagiging tigasin mo, ha? Kinaladkad ni Lucas si Mylene patungo sa talahiban. Hindi na makapanlaban si Mylene dahil sa sakit ng kanyang sikmura nang suntukin siya ng lalaki. Muli pa siyang sinuntok hanggang sa tuluyan siyang manghina bago nito pinagsamantalahan si Mylene. Umiiyak na nagmamakaawa ang dalaga kay Lucas, ngunit tila bingi lamang ito habang pinagnanasaan ang katawan ng dalaga. Samantala, nanginginig si Dahlia habang nagkukubli sa mayayabong na halaman. Pigil ang kanyang iyak habang nadidinig nito ang mga yabag ni Oro na nooy pabalik-balik malapit sa kanyang kinaroroonan. Sumasakat din ang kanyang braso na napilayan nang tumalon siya sa tricycle. Nakapa ni Dahlia ang sanga malapit sa kanyang pinagkukublihan. Kaya't nang makalapit sa kanya si Oro, ay malakas niya itong hinambalos ng sanga. Dahilan na matumba ang lalaki. Nagkaroon siya ng pagkakataong tumakbo palayo upang humingi ng tulong. Humahangos at umiiyak na nilapitan ni Dahlia ang tindero na nagtitinda ng fishball. Humingi siya ng tulong upang mahanap ang kaibigan nitong si Mylene. Ilang sandali may ilang taong lumapit at tinungo ang lugar na kanyang tinuro.
Pinsan, may mga taong paparating. Buwisit, nakatakas si Dahlia. Halika na, umalis na tayo rito. Hoy, anong gagawin natin kay Maylin? Hayaan mo na siya riyan. Hindi naman niya tayo nakilala eh. Tara na, bilis! Dali-daling pinaharurot na magpinsan ng tricycle at iniwang walang malay si Maylin sa talahiban. Hindi na sila naabutan ng mga tao at tanging nakahandusay na walang mali na dalaga na lamang ang naroon. Agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital si Maylin. Naging kulay ube ang mga mata nito dahil sa suntok nitong natamo at sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ganun na lamang ang iyak ni Dahlia nang makitang nangyari sa kaibigan. Maging ang pilay sa kanyang braso'y ginamot din ng mga doktor. Ilang sandali dumating sa ospital si Mang Pando. Nalaman itong nangyari sa anak sa tulong ng kapatid ni Dahlia sapagkat magkapit bahay lamang sila. Sinong may kawa sa inyo nito, anak? Pinagsamantalahan niyo po ako. Hindi ko po sila kilala. Magbabayad sila sa ginawa nilang ito sa inyo, anak. Hindi ako papayag na hindi sila managot. Nakatakas po sila, Mang Pando. Hindi na po sila naabutan ng mga tao eh. Pero medyo natatandaan ko naman ang mukha nila. Yung isa po kulot ang buhok. Tapos yung isa medyo matanda na may balbas. Bukas, pupuntahan ko ang lugar kung saan nila kayo dinala. Baka may makuha akong impormasyon tungkol sa kanila. Maylin, pasensya ka na kung hindi kita ipagtanggol sa kanila. Ginawa kong tumakbo para makahingi ako ng tulong. Wala akong kasalanan, Dahlia. Pareho tayong biktima ng mga hayop na yun. Kung hindi ka humingi ng tulong, baka pareho na tayong pinatay nila. Maraming galo sa mukha si Dahlia at nabali pa ang buto sa kanyang hinalaki sa kamay. Namaga rin ang buo nitong braso dahil sa lakas ng impact ng kanyang pagtalon mula sa tricycle. Kinaumagahan, pumunta si Mang Pando sa lugar kung saan dinala ng mga salarin ng anak. Nakita nito roon ang isang filter ng sigarilyo at sigurado siyang pagmamay-ari yun ng taong nanakit sa kanyang anak. Maging ang panyo na may bahid pa ng dugo na natabunan ng mga daon ay kinuha nito at inilagay sa plastik bago isinalid sa bag nito. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas ng ospital si Maylin. Bukod sa bangungot na nangyari sa kanyang buhay, siya rin ang pinagchichismisan ng mga tao sa kanilang lugar. Tay, asensya na po kayo. Pati kayo nahihirapan ng dahil sa akin. Huwag mo kong alalahanin, anak. Ang importante, magpagaling ka. At saka huwag mong isipin ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Tay, may balita na po ba sa mga suspect? Wala pa, anak. Pero makakamit mo rin ang hustisya. Dumaan ang 1 buwan, ngunit malaya pa rin gumagala ang salarin. Tila ba'y kampante ang magpinsan dahil walang nakakalam na silang hinahanap ng mga pulis. Mapupudpud ang mga paa nila sa pabalik-balik sa presinto o kung saang mang lugar. Pero wala silang mahahanap na sospek. Nakapaskil na ang mukha ng taong kulot at balbas sarado sa poste. Ang hindi nila alam, dinadaanan-daanan lang nila tayo. Oro, huwag ka nga maingay. Maya-maya may makarinig pa sa'yo. Uy, mabuti ka pa. Naka-score ka sa tomboy na yun. Eh ako kahit halik kay Dahlia, hindi ko nagawa eh. Sa susunod kapag luwamig na sitwasyon, sisiguraduhin ko mapapasakin siya. Tumahimik ka, may parating. Hindi pa muna makakapasok si Maylin. Kaya ako na muna ang pansamantalang cashier dito sa bakery. Ha? O, bakit ganyan ka na lang kumakatingin sa akin, Oro? Naninibago kasi ako sa suot mong damit. Ngayon lang kita nakitang nakasuot ng t-shirt at maluwag na pantalon ah. Mabuti naman nakapasok ko na rito. Naglipa na kasi yung mga manyakes. Kahit nga rito meron eh. Ikaw naman, Dahlia. Hindi kami katulad ng mga taong nanakit sa inyo. Gentleman kaya kami. Huwag mo nga ako hawakan. Sorry. Trabaho ka na lang dyan.
Oh, Mm. etong listahan ng mga tinapay na order mamaya. 12:00 ang kukunin ng customer. Ay, mait ba ako, Dahlia? May balita na ba kayo tungkol sa mga sospek? Wala pa nga eh. Mukhang nakatakas yung mga buwisit na yun. Pero hindi habang buhay na malaya sila. Dahil mahuhuli din sila ng mga pulis. Aba, matinig ka mga lalaking yun ah. Dahlia, sagutin mo na lang kasi ako. Para naman may tagapagtanggol ka. Umayos ka nga dyan. Grabe naman. Kung ikaw lang naman ang magiging boyfriend ko, nako, mas gustuhin ko pang maging matandang dalaga. Malapad na napangisi ang dalawang lalaki. Kaya't nayayamot na tumalikod si Dahlia. Ilang sandali nakatanggap siya ng tawag mula kay Mylene. Kaya't dali-dali siyang umalis dahil narinig nitong umiiyak ang kaibigan. Hindi pa man siya nakakapasok ng bahay ay nadidinig na nito ang pagsusuka ni Mylene. Patakbo nitong tinungo ang kinaroroonan ng kaibigan at nadat na nitong namumutla ito. Mylene, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng sigura ko, Dahlia. Tsaka, nahihilo ko. Ay, halika, umupo ka muna rito. Hindi kaya buntis ka? Hindi pwede, Dahlia. Hindi ko matatanggap na magbubunga ang kawalang hiyaan ng lalaking yun. Para makasiguro tayo, sasamahan kita ngayon sa clinic para magpa-check up. Sumama na lamang si Mylene sa kaibigan kahit masama man ang kanyang pakiramdam. Pinagtitinginan sila ng mga tsismosa. Ngunit si Dahlia nagtatanggol sa kaibigan mula sa mga ito. Napahagulgol ng iyak si Mylene nang sabihin ng doktor na siya'y buntis. Kaya't mahigpit siyang niyakap ni Dahlia upang pakalmahin. Hindi ko matatanggap lahat na nangyayari sa akin, Dahlia. Gustuhin ko pamamatay kaysa mabuhay na ganito eh. Nandito kami ng tatay mo para sa'yo. Huwag mo isipin ang bagay na yan. Walang kasalanan ng bata sa ginawa ng gagong lalaking yun. Hindi ko kaya makita ng bata kung sakali ba isilaw ko man siya. Dahil araw-araw ko maaalala ang kahayupang ginawa niya sa akin. Mylene, alam ko mahirap tanggapin ang lahat. Kung gusto mo, sa akin na lang siya. Ayoko magbuntis, Dahlia. Gusto ko nalang mamatay. Tahan na, Mylene. Tahan na. Hindi kita iiwan. Madalas na tulala at walang ganang kumain si Mylene. Lihim na napapaluha si Mang Pando nang malaman mula kay Dahlia na nagdadalang tao ang kanyang anak. Ngunit hindi nito pinapakita na labis ang nalulungkot at naaawa sa anak. Tahimik lamang siya at madalas na kinakausap si Mylene upang bigyan ito ng lakas. Habang natutulog ang anak, muling kinuha ni Mang Pando ang garapon na pinagsidlan nito ng filter ng sigarilyo at panyo na nakuha nito sa talahiban. Tuwing araw ng Martes at Biyernes, sinasambitan nito ng orasyon ng mga yon bago isalang sa apoy at lagyan ng mga higada, dahilan ng mga mga salarin. Samantala, hindi na naman makatulog sina Oro at Lucas dahil sa pagkate ng kanilang hita. Kumalat na rin ang galis sa kanilang tiyan dahilan na hindi na sila makapasok sa panaderya. Ano na naman ba to? Bakit ang katikatin at namamasa pa? Mas lalo pa yata ang lumalala eh. Bakit ba kasi ginamit ko pa yung sabon ni Lucas eh? Nahawaan tuloy ako ng galis niya. Insan, kamot mo nga likod ko. Ha? Ang kati, hapdi pa, kamot mo. Ang lansa ng amoy! Ha? Ano ba yung binigay na ointment ng doktor? Parang hindi naman umi-epekto yun sa galis natin eh. Tsaka, sobrang kati at hapdi na. Kumpara sa dati, hindi ko na talaga kaya. Hoy, Oro. Oh, Maging dyan sa leg mo. ha? Meron na rin, Bakit bigla naman ang pagkalat nito? Teka, ano tong gumagalaw sa balat ko? Ha? Parang may uod! Ha? Tingnan mo nga, Lucas! Naku, parang maliliit na higat ka na. Parang meron din gumagalaw sa balat ko. Mas lalo rin gumagat
Kapwa napakamot ang dalawa hanggang sa mas lumala ang sugat sa kanilang katawan. Nagsilabasan din ang mga higad na nagpadagdag sa takot nilang magpinsan. Lalabas na sana ng bahay si Lucas nang bigla na lamang sumakit ang tiyan nito. Ano nangyayari sa akin? Bakit parang may lumalabas ang pusot ko? Pinsan! Mga uod! Ang dami nila! Ang dami nga! Paano nagkaroon ng uod sa katawan mo? Ang sakit ng tiyan ko rin. Oro! Kinukulam siguro tayo. Lalabas pa sana ng kwarto ang dalawa, ngunit bigla na lamang nagsara ang pintuan. Kahit na anong sigaw nila, ay walang nakakarinig sa kanila. Ilang sandali na minug ang mga mata na magpinsana nang makita ang maliliit na ipis na pumapasok sa butas ng kanilang katawan. Pinilig-pilig pa ng mga ito ang kanilang mga ulo, ngunit hindi nila napigilan ang mga insekto. Ilang araw ding hindi nakalabas ng inuupahang bahay ang magpinsana dahil sa matinding pagpapahirap sa kanila. Nanginginig pa si Lucas nang makitang may lumabas na higad sa kanyang ilong at pumasok pa sa kanyang tenga. Ngunit kahit anong sigaw nila upang humingi ng tulong, ay walang nakakarinig sa kanila. Wala na rin silang lakas para tumayo dahil unti-unting kinakain ng mga insekto ang kanilang laman. Makalipas ang 2 araw, umalingasaw ang masangsang na amoy ng magpinsan sa silid na inuupahan nila. Halos hindi na makilala ang itsura ni na Oro at Lucas dahil butas-butas na ang kanilang mukha. Naging palaisipan ang nangyaring pagkamatay na magpinsan at naging usap-usapan yun sa kanilang lugar. Maylin, alam mo bang natagpo ang patay si na Oro at Lucas sa inuupahan nilang bahay? At halos naagnas ng kanilang katawan. Ano bang nangyari sa kanila? Hindi ko nga rin alam eh. 3 araw silang hindi pumasok sa panaderya. Kaya si Roger na lang muna yung pumalit sa kanila. Akala nga namin may sakit lang silang dalawa eh. Yun din kasi ang paalam nila sa text. Habang nag-uusap ang magkaibigan, tahimik na nakikinig si Mang Pando sa sulok habang nagkakape. Nakatingin ito sa kawalan bago muling humigop ng kape. Bahagya pa itong napalingon sa kanyang anak. Nasisiguro nitong patay na ang mga taong lumapas tangan kay Maylina. Ilang sandali napasapo sa tiyan si Maylina, kaya't patakbo siyang nilapitan ng kanyang ama. Malaki ang pinagbago ng katawan nito dahil mas lalong pumayat ng magbuntis. Dahil sa mahina ang kapit ng bata at labis na puyat sa pag-iisip, ay nakunan si Maylina. Agad siyang dinala sa ospital ni Dalia at Mang Pando. Ngunit hindi na naagapan pa ang bata at tuluyang nawala. Nagising na lamang si Maylin sa ospital habang hinahaplos ni Mang Pando ang kanyang buhok. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Gusto mo bang kumain? Masakit lang po ang puson ko. Kumusta po ang bata, Tay? Anak, wala na siya. Hindi kinaya ng katawan mong pagbubuntis. Ang sabi ng doktor dahil sa sobrang stress. Nakakalungkot mang isipin ang pagkawala niya. Ngunit hindi talaga siya para sa atin. Huwag ka nang umiyak, anak. Wala kang kasalanan. Mas importanteng ligtas ka. Ang sabi ng doktor, kung hindi ka na agapang isugod dito sa ospital, baka lumala pa ang kalagayan mo. Maluhaluhang niyakap ni Mang Pando ang anak dahil sa labis na awa. Ngunit tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib dahil nabigyan na nito ng hustisya ang nangyari sa kanyang anak. Napagtanto ni Mang Pando na ang magpinsang panadero ang siyang salarin sa pananakit at nanamantala sa kahinaan nila Maylin at Dalia. Lingid sa kaalaman ng mga ito na nagmula si Mang Pando sa lahi ng mga mambabarang at siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng dating asawa at ng lalaking ipinagpalit sa kanila.
Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Joey Peñas from Kawayan, Negros Occidental, mula kay Gina Andraque Peñas. Shout out sa Barbas family, De Erio family, at kay Crislin De Erio. Hi kay May Abarquez from Cabuyao, Laguna. Shout out kay Jenny Palmes Albor at sa Meraki Beauty Hub from Iloilo. Kumusta po kayong lahat dyan? Hi kay Rika Rika from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Hi kay Janet Layson na nagtatrabaho sa Dr. Sulaiman Al-Habib Hospital, Jeddah, Saudi Arabia. Kumusta na rin po sa lahat ng mga Pinoy dyan? Mabuhay po kayong lahat. Shout out sa Taban family and Valdez family from Barangay San Raimundo, Ramos, Tarlac. Shout out kay Nagab from Bicol, Gia from Quezon City, Questorio family from Antique. Alright, kung nagustuhan nyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na panoorin at mag-subscribe sa bagong channel po ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat and God bless all of you. Papuntayin mo na lang siya rito para ma-interview siya niyo. Mo, si sinasantar niya ni sir? Linaw. Eh, yun eh kung may gawin yun. Nakapaskil ng mukha ng Nakapaskil ng mukha ng taong kulot ba? Nakapaskil ng mukha ng taong kulot at Nakapaskil ng mukha ng taong kulot at balbasarado na poste. Ayaw ah. Iba yun. Iba yun. May pikon yun.